Salamat sa Panginoon kasi tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, ako ay natutuwa kasi hindi ka late. Dahil ako ay late. Amen. Hindi po ba nakakatuwa na kasama natin ng mga kapatid natin sa Panginoon ngayong umaga na to, di ba? So, sabay-sabay tayo mag-celebrate. Bukod sa, syempre, alam natin may celebration ng mga nagagandahan natin mga nanay. Pero, sige, talakpak tayo. Pero pinakamagandang celebration ay kasama natin ang Panginoon ngayong umaga nito. Amen. Amen. Praise God. Salamat po. Sayaw natin ang ating mga katawan sa Panginoon. Let's clap our hands to the Lord. Kasi, I am a new creation. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Oh, praise the Lord. And I will praise the Lord. Yes, I will praise the Lord. And I will sing what you have done. A joy that knows no limit. A lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation. I am a new creation. No more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing. My love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. Stand in your presence, Lord. I will praise the Lord. Yes, I will praise the Lord. And I will sing what you have done. A joy that knows no limit. A lightness in my spirit. Here in the grace of God. And I will praise your holy name. And I will praise the Lord. I will praise the Lord. And I will sing what you have done. And I will praise the Lord. I will praise the Lord. And I will sing what you have done. Joy that knows no limit. A lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. Here in the grace of God I stand. Oh yes, Jesus. Here in the grace of God I stand. Hallelujah. Alam niyo po ba, tayo ay tinanggap ng Panginoon sa kanyang pamilya. Ang pangalan natin ay sinulat na sa aklat ng buhay. Kaya tayo ay may pag-asa. We have a renewed life in the Lord. Amen. We clap our hands to the Lord.
bilang mga inyong mga anak ay inyong binago. Kami po, Panginoon, ay we are being renewed day by day, Panginoon. Kaya po, salamat, Panginoon, dahil alam namin, kami ay inyong pinili bilang inyong mga anak. Kami ay naririto, Panginoon. Patuloy kami magpupuri, sasamba, bibigyan ka ng pagkakilaan. Oh, we praise you, Jesus. We praise your holy name, oh God. You are worthy to be praised, oh Jesus. Oh, we honor you, Lord. We exalt your name.
belong to your family, Lord Jesus. We belong, Lord God, to the family, Lord God, that is extending the love, the joy, the freedom. We praise you, Lord Jesus. Salamat po aming Diyos na dakila. Oh, we praise your holy name, O Lord God. Here I stand, forever in your mighty hand, living with your promise, with I am yours, surrender only to you. You set me in your family, calling me your own. And I say, Lord, now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you in your name. I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Tunay nga na sa kabutihan ng ating Diyos na dakila, sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo ay Kanyang inilipa mula sa kasalanan hanggang sa kabanalan upang Kanyang maging tunay na mga anak. That's why, Lord God, we will sing to you this song, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, kami po ay malugod niyo. Tinatanggap sa inyong pamilya aming Ama. Oh, we bless your name, oh Jesus. Oh, we bless your name, Lord.
is to you, O God. To you alone, O Lord God. We praise you, Jesus. Hallelujah. Ang Mother's Day ay laging nandiyan, subalit ang salita ng Panginoon ay dapat napapanahon lagi sa lahat ng pagkakataon. Kaya continuous tayo sa ating pag-aaral na sinimulan ng ating Pastor Ernest, sinundan ni Pastor Olan, at ako po ay tagasunod na. Purin pa Panginoon, sabi po ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang isang titulo o pangalan. Kaya ang pagiging Kristiyano po ay hindi nakabatay sa ating sariling pagsisikap o kagustuhan, kundi sa pagbago ng Diyos sa ating buhay pagkatapos nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw ay tinatawag na Kristiyano, ito ay nangangahulugan, ikaw ay binago na ni Kristo. Ang tunay na pagbabago ay hindi mula sa atin. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, kundi mula sa Diyos. Matapos ang pagsisisi at pananampalataya, ang isang tao ay nagsisimula ng bagong buhay kay Kristo. Hindi na siya alipin ng kasalanan, kundi isang bagong nilalang na may bagong direksyon. Ang bagong buhay kay Kristo ay hindi lamang pagbabago ng ugali. Ito ay pagbabago ng buong pagkatao, lalo na po yung ating pinaka-inner, no? Yung ating spiritual. Ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin ay may pamagat na buhay na binago ni Kristo. Mayroon po tayong 3 puntos na ating pag-aaralan ngayong umaga upang maunawaan po natin kung sino at ano tayo sa paningin ng Diyos. Ang una po, ang dating kalagayan ng tao noong hindi pa siya nakikipag-isa kay Kristo. At ang pangalawa, ang bagong kalagayan ng sino mang nakipag-isa kay Kristo. At ang pangatlo, ang bagong buhay na dapat nilalakaran ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Unahin po natin ang dating kalagayan ng tao noong wala pa siyang personal na relasyon kay Kristo. Noong wala pa tayong pagkilala sa ating Panginoon, noong hindi pa natin siya nakikilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas, at wala pa tayong pakikiisa sa Kanya, hindi pa natin siya kilala, o kung alaman natin na may Diyos, hindi natin lubusang kilala kung sino siya, basta alam natin na may Diyos at mayroong isang Kristo na tuwing mahal na araw inaalala, at yung mga iba ay nagpapako upang gayahin yung ginawa ni Kristo. Subalit, ang katotohanan nung wala pa tayo kay Kristo, tayong lahat ay patay dahil sa kasalanan. Ang tinutukoy na kamatayan dito ay hindi lang pisikal. Humihinga tayo nung hindi pa natin kilala ang Panginoong Jesus. Hindi naman tayo patay pisikal. Subalit ang kamatayan yun ay isang spiritual na kamatayan na kung saan na magkasala si Eva at Adan, pumasok ang kasalanan at ang lahat ng tao ay naiwalay sa ating Panginoon. Sabi po ng Ephesians 2:1-3, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Noong una raw tayo daw po ay mga patay dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa ipapawid, mga espiritong nag-aari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ito po ang katotohanan na ang sino mang walang relasyon kay Kristo, ang sino mang hindi nakipag-isa kay Kristo, sila po ay patay
dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway, hindi po nagbabago ang salita ng Panginoon. Noon, ngayon at magpakailanman, ang salita ng Panginoon ay mananatili. Ang sino mang walang Kristo sa buhay, mananatili siyang patay kahit siya humihinga sa kanyang pisikal. At ang pinakamasaklap, ang walang Kristo, pag namatay pisikal, aarapin ang pangalawang kamatayan. Ang walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos, doon sa walang hanggang kaparusahan. Amen? Sabi po ng Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat nagkasala. Kaya nga po, nung pinakausap po akong Catholic, sabi nila, si Joseph and Mary ay wala pong kasalanan. Sabi ko, hindi. Sabi nga ni Mary, ang puso ko'y nagagalak, ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Si Mary na po yun. But sabi po dito dahil sa isang tao, sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan. Kaya pumasok ang kamatayan, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkasala. No? Kahit sino pa, lahat yan nagkasala. Kaya po sa harapan ng Diyos, ang walang Kristo sa buhay ay patay kahit humihinga. At pag inabutan ka ng kamatayang pisikal, dadanasin mo ang pangalawang kamatayan na gusto mo mang mamatay, hindi ka na mamamatay ng pisikal kasi pinapahirapan ka na roon ng walang hanggan, walang tigil. Kaya po, dito, ang sino mang walang pagkakakilala sa ating Panginoon, ang kanyang dating kalagayan ng walang personal na relasyon kay Kristo, siya ay patay. Subalit, napakabuti po ng Panginoon nang dahil sa kasalanan, no? Tayo po ay may kapatawaran sa Panginoon. Subalit, hanggang di tayo lumalapit sa ating Panginoon, wala po tayong matatanggap na kapatawaran. Bagkus, pangalawa po, nang dahil sa kasalanan, ang buhay ay aantong sa walang hanggang kaparusahan bilang kabayaran. No? Sabi po ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. No? At ang pinakamasaklap, yung kabayaran ng kasalanan, pag gumihinga ka na hindi mo pa tinatanggap si Kristo, ay ang pangwalang hanggan. Pagbabayaran natin ang pangwalang hanggan doon sa apoy ng impyerno. Sabi po ng Romans 5:12, ulitin po natin, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi po pwedeng, Pastor, mabait naman ako, hindi ako makasalanan, hindi ako nagkakasala, hindi ako nanglalamang ng tao, hindi ako, lahat ng ginagawa ko, tumutulong ako. Pero hindi po yun. Sabi ko nga kanina, hindi sa ating mabubuting gawa, hindi sa ating aksyon, hindi kung ano ang ating ginagawa sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. Kaya lumaganap ang kamatayan. At lahat tayo ay makasalanan. 2 Thessalonians 1:8-9, ito po ang sasapitin ng walang mga Kristo, na may naglalagablab na apoy, parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon sa dakila niyang kapangyarihan. Napakalinaw pong sinasabi. Hindi ko po sinasabi ito. Biblia nagsasabi rito, napaparusahan sa naglalagablab na apoy ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at walang pakikipagkaisa kay Kristo. Magdurusa sila sa walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon.
Yan po yung dating kalagayan natin noon. Noong hindi pa natin tinatanggap si Kristo. Dapat nating balikan at makita, ito tayo. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin tayo? Kayo lamang po ang makakasagot sa inyong mga sarili. Sapagkat ang pagtanggap kay Kristo ay ginagawa ng personal. Hindi po pwedeng sasabihin ng iyong pastor, "Oy, tanggapin mo si Kristo." O sasabihin ng mga Christian, yung mga kamag-anak, "Oy, tanggapin mo si Kristo." Pag di mo tinanggap si Kristo, wala kang baon. Hindi po. It's a personal choice. Ang mahalaga, binahagi mo, pinakita mo ang salita ng Panginoon, and then, hindi natin pwedeng ipilit sa kanila sapagkat tayo ay personal na harap sa Diyos. Hindi po pwedeng sasabihin natin, pagdating natin sa harapan ng Panginoon, kung susunod na tayo kay Nanay Lisa at sa harapan ng Panginoon, tatanong sa atin, bakit kita papapasukin sa kaharian ng langit? Kasi po, yung ninong ko, pastor. Kasi po, yung tatay ko, naglilingkod siya sa Panginoon. There's only one way going to heaven. Only the name of Jesus Christ. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, and then, yun lang ang gate na yun lang ang susi na makakapagbukas ng kalangitan, si Jesus Christ lang. Kahit ang buong kamag-anakan mo naglilingkod sa Panginoon, subalit ikaw, wala kang pagkakilala sa Panginoon. Kung hindi mo siya tinanggap sa iyong buhay, hindi mo po pwedeng ang buong angkan po namin ay angkan ng mga mananampalataya. How about you, anak? Diba? Kumusta ka? Kasama ka ba nila? Ano po ang sasagot natin? Ang bagong kalagayan sa sino mang nakipag-isa kay Kristo. Ito na po tayo. Ito na yung nakipag-isa kay Kristo. May isa ng bagong kalagayan. Kapag nagsimulang makipag-isa, tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, tayo ngayon ay mayroon ng bagong kalagayan sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Una, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay binuhay na muli. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakahina naman, binuhay na nga muli. No? Inaantok po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, binuhay yan. Binuhay na muli. Yeah. Dati patay, subalit sa bagong kalagayan ng sino mang nakipag-isa kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, yung dating tayong patay, binigyan tayong at binuhay na muli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ephesians 2:4-6. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ano raw? Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Amen? Si Nanay Lisa, patay pisikal, pero muling binuhay ng Panginoon. At sabi dito, kasama niya upang mamunong kasama sa kalangitan. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi tayo nayaang patay. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. No? Ganun kabuti ang Panginoon. Pwede naman siya gumawa ng panibagong tao na magkasala ang mga tao. Pero hindi siya pa rin ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Pinababa niya mula sa langit, nagkatawang tao. Pag nagkatawang tao, hindi talaga tao. Nanghiram nga ng katawan eh. Nagkatawang tao lang kasi kung tao siya, ba't siya magkakatawang tao? Diba? Nagkatawang tao upang ikaw at ako ay tubusin sa krus ng Kalbaryo upang ang dating patay na kalagayan natin ay maging buhay sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, may bagong buhay na binago ni Kristo.
Ang ating kalagayan ngayon ay dapat bago na. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17 ng ating teksto, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing nakipag-isa na kay Kristo? Ito po ay tumutukoy sa isang tao na naglagak ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ito po ay nangangahulugang siya ay nagkaroon ng isang bagong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na dating patay, muling binagong buhay, isang bagong nilalang sa harapan ng Diyos at ang kanyang buhay ngayon isinuko niya sa Diyos, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ang taong nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na tulad ng dati. Mayroon na siyang bagong puso. Mayroon na siyang bagong pagkatao na hinubog ng Diyos. Wala na pong kahatulang parusa ang taong nakipag-isa na kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala nang kahatulang parusa ang taong nakipag-isa na kay Kristo. Dapat tayo magalak. Dati lahat tayo papunta sa pangwalang hanggang kamatayan, parurusahan sa pangwalang hanggang parusa. Subalit, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, wala nang parusa, wala nang kamatayan. Sabi po ng Romans 8:1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Uulitin ko po, napakaganda. Ito po ang panghawakan natin ngayong umaga. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ang keywords ay nakipag-isa kay Kristo. Para hindi mo danasin ang parusa at hindi ka napaparusa at dadaan sa parusa at kahatulan ng Diyos, kailangan ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. Ngunit, kung hindi po tayo nakipag-isa kay Kristo, tatanggap pa rin tayo ng parusa. Kahit nasa loob tayo ng iglesia every Sunday. Kahit anong saniba natin, ang aniba natin ng mga relihiyon, at nagiging aktibo tayo roon, without Christ in your life, you will suffer doon sa parusa ng Diyos. Kaya nga tinatawag ako ng mga relihiyon na nagpapakilalang tao si Kristo. Sabi sa akin, ang tanga mo, ang bobo mo. Sabi sa akin ng mga bakit? Sabi kasi nila, magsuri ka dito sa amin, sapagkat ang iglesia namin ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang sino mang papasok sa amin ay ligtas. Ang sabi ko po, hindi po ako naniniwala. Bakit? Nakikita po sa karakter ng isang tao ang totoong tinubos ni Kristo. Yung tawagin niyo po akong bobo, tanga, hindi po yan tinatanggap sa langit. Sapagkat ang Diyos ay holy. Kahit anong pasukin natin, kahit nasaan tayo, every Sunday, lahat ng mga daluhan natin, without Christ in your life, and then, you will suffer doon po sa parusa ng Diyos. Wala nang kahatulan ng parusa ang taong nakipag-isa kay Kristo. Hindi nakapag-isa sa mga organization na na nagpapakilalang sila sa Diyos. Kay Kristo lang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus Christ. Sinabi pa doon that your church is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except if you are part of the church. Hindi po.
only through Jesus Christ alone. Walang kahatulan. Ang taong nakipag-isa na kay Kristo, sabi po ng Romans 8:1, di ba? Wala nang ang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus. Romans 5:9-10, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Di ba? Sabi po kasi sa kanila, hindi daw pinag-aaralan ng Bible. Buti na lang sa PLC, malaya tayo magbukas ng Biblia at mag-aral ng salita ng Panginoon at hindi lang binibigyan ng mga babasahin na gawa ng tao, kundi nakabase sa Biblia na kinumpile na salita ng Panginoon at mga sulat ng apostol at mga lingkod ng Panginoon upang maging gabay natin. Napakalinaw po dito. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo, sabi, sa puot ng Diyos. Dahil ba sa atin? Dahil ba tayo ay kabilang sa PMC? Hindi. Dahil sa dugo ni Kristo. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak. Remember the word tiyak. Dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sabi ng mga Muslim, hindi daw mo namatay si Kristo. Kasi nungalingan daw po na namatay si Kristo na pinako sa krus. Pero sa atin, dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Kristo ay namatay sa krus upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. At sabi dito, tiyak! Sapagkat hindi na natiling patay si Kristo, sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli, na nagpapakita na after our lives here on earth, mayroong resurrection na makakasama natin ang Panginoon. Ang pangatlong puntos po, ang bagong buhay na dapat nilalakaran ng mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Ang nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na muling lumalakad at nagpapaalipin sa kasalanan. May part ang tao. Ginawa na ng Diyos ang part niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbuhis ng kanyang buhay, na bubo ang kanyang dugo upang hugasan ng ating kasalanan. Hindi roon natatapos. Ang nakipag-isa na kay Kristo, hindi na muling lumalakad at nagpapaalipin sa kasalanan. Kapag Kristiyano ka na, hindi ka na nakapila sa lutuhan. Sa kutuhan na lang. Binago na eh. Dati ang isip mo, kailangan manalo ko ng milyon. But the Lord will provide. Even hindi ka tumaya ng loto. Online games. Hindi na. Bago na. Nakipag-isa kay Kristo. Hindi na muling lumalakad, nagpapaalipin sa kasalanan. Romans 6:6-8. Sabi po dito, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. Kasama niya. Nung pinako pala si Kristo sa krus, kasama yung ating pagkatao. Yung dating patay nating pagkatao. Yung dati nating kalagayan, nang mapako si Kristo sa krus, ang sabi dito, alam natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Hindi lamang pala si Kristo napako sa krus, kundi yung kalagayan natin dinala ni Kristo sa krus upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan
ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen? Isipin po natin ang isang dating bilanggo. Nakakulong, sinentensyahan, pinalaya, nakalaya. Babalik pa kaya ang bilanggo na yun sa kulungan? No? Hindi na, pinalaya na nga. Yung mga nakakulong, di ba? Sana makalaya ako sa ganito. Ganon din po tayo. Wala nang bumabalik sa dating buhay na makasalanan dahil binalaya na tayo ni Kristo. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Ang buhay natin ay nakatuon sa paggawa ng tama at kalugod-lugod sa Diyos. Pinalaya na tayo eh. Nung napako si Kristo, kasama yung ating dating pagkatao, yung ating buhay, binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng parol. Hindi lang parol, ano yung parol, hindi pa yung totally malaya eh. Totally na pinalaya tayo. We are justified and sanctified by the Lord Jesus through His blood. Pinalaya na. Huwag na tayong muling magpabilanggo sa kasalanan sapagkat ang nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na muling lumalakad at nagpapaalipin pa sa kasalanan. Ang pangalawa po, ang nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na namumuhay ayon sa hilig ng laman, kundi ayon sa Espiritu. We are guided by the Holy Spirit in our lives once we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, and then yung Holy Spirit na siyang nagpapaalala sa atin kung ano na tayo ngayon, ang siyang nabubuhay sa atin at hindi na yung mga hilig ng ating laman. Sabi po ng Romans 8:5-9, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay nag-aatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. Makikita po ang totoong binago ng Diyos. Makikita ang taong may Espiritu ng Diyos doon sa kanyang uri ng pamumuhay na after na ni-receive si Jesus Christ, yung manifestation ng kanyang kaligtasan ay makikita sa mabubuting gawa. Not to save, but para makita yung liwanag na ako ay bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Hindi na nakikipagtagayan, hindi na nakikipagsabong, hindi na nagda-drugs, at kung ano-ano pang mga kasalanan, lahat lang yan, ng mga dati nating buhay, ipinako ng kasama ni Kristo, at tayo binuhay sa isang bagong buhay, na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Hindi na ang hilig ng laman ang nasusunod, kundi, ang sabi dito, ang nasusunod ay ang kagustuhan ng Espiritu mula sa Panginoon. Kung dati tayo lumalakad sa ganon, makikita natin ang totoo mga Kristiyano na tunay na mayroong pagbabago. Pangatlo, ang nakipag-isa na kay Kristo ay hindi na nakikipamatok sa ginagawa ng mga walang pagkakilala sa Diyos. 2 Corinthians 6:14-15, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan?
O kaya yung liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Hindi na raw nakikipamatok. Kung dati kasama tayo ng gang, nanlalamang ng kapwa, kasama tayo sa mga kaguluhan, sa kakulitan, sa lasingan, sa kung ano-ano mga bagay, na ginagawa dati ng ating mga kasama na walang pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, nakilala mo na si Kristo. Dapat hindi ka na nakikipamatok. Iiwan ko na po ba sila, Pastor? Hindi. Kasama pa rin natin sila. Kaibigan natin yun eh. Sharean mo. Sharean natin upang sila man ay makakilala. Pero kung ayaw, yung dati nating ginagawa, matuto na tayo. Sorry bro, sorry sis. Hindi ko na ginagawa. Pero magkaibigan tayo. Ano mang kailangan mo, pag meron ako, tutulong ako. Pero yung mga ginagawa natin dati, hindi nyo na ako makakasama dyan. Bakit? Etong dahilan, gusto mo bang marinig? I will share to you the Word of God na siyang nagbago ng aking buhay. Let your yes be yes and let your no be no. Pag sinabi kong no, no. Huwag kayong makisama. Pwede kayong makisama, huwag makisama. Kaibigan mo yan. Yung mga ginagawa lang nila. Tara, sabong tayo. Ay, hindi. Ang dami ko na natalo dyan. Pati kotse ko, motor ko, nasanla ko na. Buti na lang, binago ko ng Panginoon. Ganun po tayo mga twira ng mayroon ng Kristo. Hindi na pwede. Amen? Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Huwag na raw tayo makiayon sa mundong ito. Mga awit 1:1-2, mapalad ang tao hindi nakikinig sa bayo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Hindi na nakikisama, hindi na sumasama at sumusunod sa mga masasamang halimbawa ng mga dating kasama nung nasa mundo. Kung korap ang gobyerno, ang Kristiyanong nanunungkulan sa gobyerno, dapat naiiba. Nagniningning kahit ikaw na lang nag-iisa. Lahat nagkukurap na. Ikaw nag-iisa kang Kristiyano roon. Nakikita mo, minamaleta na doon sa mga kasama mo sa gobyerno. Sana all. Napapasana all ba? No. Iba ka. Kahit ilang maleta yan. Hindi ko tatanggapin yan. Kasi ako ay may Kristo. Binago ng aking buhay. Kaya ngayon mga hindi nakakatagal sa gobyerno na matutuwid, na may pagkakilala sa Panginoon, nagre-resign. Hindi kami kaya yung ganong kalakaran sapagkat kami ay binago ni Kristo. Dapat tayo mga Kristiyano ay maging ganon. Amen? Pang-apat, ang nakapag-asa na kay Kristo ay nakatuon na ang isip sa mga bagay na makalangit, hindi na sa mga bagay ng panlupa. Colossians 3:1-4, yamang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay na nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian.
tayo daw mga Kristiyano, hindi na tayo nakatuon sa mga bagay sa mundong ito. Eh, pastor, di na ba ako maghahanap buhay? Hindi na ba ako magninegosyo? Hindi ganun. Ibig sabihin, always seek God first before anything else. And then, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi lang church seek ye first the kingdom of God. Eh, nasa church ako. Eh, may kasunod po yun. And His righteousness. Anong kasunod? And all these things shall be added unto you. Hindi po masama ang may pera. Hindi masama ang kumikita sa negosyo, sa pagtatrabaho. Ang masama, kung yung tinatangkilik mo sa mundong ito, ay pinapahalagahan mo ng mas matindi kaysa sa Diyos. May kotse na ako, may bahay na ako. Dahil yan sa pagsisikap ko. Hindi po ganun. Pag ganun, nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na nasa mundo. Ang Kristiyano iba, thank you Lord for this blessing. You are the owner of this. Ganun ang Diyos. Ganun ang Kristiyano sa Panginoon. Whatever we have, whatever blessing that the Lord gave to you, always give thanks and say, Lord, thank you. Katiwala mo lang ako nito. Hindi na nakatuon sa mga bagay na nasa lupa, na nasa mundo, kundi ang ating paningin, ang binago na Kristo, ang nakipag-isa kay Kristo, nakatuon ang isip sa makalangit na bagay. Pag may pagpapala ka, binibless mo yung iba, lalo na yung mga kapatid. Yun po yun. Hindi yan sabi, ay, hindi na pala kailangan magtrabaho, matutulog na lang ako. Sabi ni Pastor, hindi dapat nakatuon sa mga bagay. Hindi po ganun ha. Huwag niyo po mami-misinterpret yun. Mahalaga anumang bagay na mayroon tayo. Subalit, hindi yan ang Diyos na dapat pinapahalagahan. Sapagkat ang lahat ng mayroon tayo, mula ito sa Diyos. Yun po yung hindi na nakatuon ang paningin sa mga bagay sa mundo. Matthew 6:19-21, huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may makakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impak kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang maninirang insekto at kalawang, at walang kapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Pag nag-iimpok ka ng kayamanan dito sa mundo, na doon na nakatingin, lahat ng ating ginagawa, God is merciful, maunawaan na niya na itong Sunday, kailangan kong magtrabaho, mag-overtime, kailangan kong kumita. Maunawaan ako ng Diyos. God is merciful. Hindi po ganun. Always seek time to worship the Lord. Ako po, nung ako ay naghahanap pa lang ng trabaho, lagi kami kinachallenge ako ni Pastor Uno lagi. As much as possible, hilingin mo sa Panginoon na wala kang Sunday sa trabaho. Ang tagal ko kung makahanap ng trabaho. Kasi ako po ay isang food technologist. Ang food po nasisira. Kailangan 24/7 umiikot yan. Kaya Sunday, kailangan may pasok. Hindi ko po tinatanggap yung may Sunday. And I pray, Lord, I want to serve you. Give me na trabaho na makapaglilingkod ako sa iyo. At ako po'y binigyan ng Panginoon. Dati may pasok hanggang Saturday. Pero binago po yun ng kumpanya. Hanggang Friday na lang ang pasok. In-extend yung Friday para walang pasok ang Saturday and Sunday. Sa Sunday lang ang inihingi ko, ibinigay pati Saturday. Bakit? Ang Diyos ang may control ng lahat. Time, ng kayamanan, sa lahat siya po ang may control. Just say, Lord, I want to serve you. Lord, nagkataon lang ba? Hindi. Hindi ko tinatanggap yung may Sunday, and then the Lord gave me, anak, ito Saturday. Hanggang Sunday na walang pasok. Ganun po.
Ganun po tayo dapat sa harapan ng Panginoon. Sabi po ng Luke 9:25, ano nga mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Anong mahalaga? Ang dami nga nating ipon, ang dami nating pera, male-maleta, bilyon-bilyon. Kung ako lang makaupo sa Senado kaya sa Kongreso, ganito sasabihin ko sa mga kongresista, aanin mo yan. Male-maleta, bilyon-bilyon, aanin mo yan kung mapapasawala at mapapahamak naman ang iyong buhay. Kaya lang yung mga Kristiyano sa Kongres at saka sa Senado, tahimik. Dapat ganito. Ano nga mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Amen? Panglima, ang nakipag-isa na kay Kristo ay nakikita ang liwanag ni Kristo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa bilang patotoo sa iba. A good testimony to others. Matthew 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kaya pala dapat makita sa atin yung good works, not to be saved, but, sabi dito, para mapapurihan ang Diyos sa inyong mga ginagawa. Hindi ka man magsalita, makita sa iyo ang mga mabubuting gawa, yan ang totoong Kristiyano. Dati, yung tao yan, adik. Pero nung mapunta dyan, grabe yung pagbabago. Isang nang mabuting asawa, provider. Ano kaya ang nakain ito? Diba? A good testimony. Nakikita sa isang buhay na binago ng Diyos through your good works. Ephesians 5:8-10, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw sinasabi mo sa iyong sarili na nakipag-isa ka na kay Kristo, nakikita ang liwanag nito sa iyong buhay. Tinalikuran mo na lahat ng mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo, babae, lahat. And then, the manifestation of the goodness of God nag-overflow sa buhay mo. Nakikita. Dati umuubos to ng 10 kahang sigarilyo. Ngayon, bakit ano kaya nangyari? Bakit kaya ngayon hindi na siya naninigarilyo? Kasi dati ang buhay natin ay nasa kadiliman. Ngunit ngayon nasa liwanag na. At ang namumuhay sa liwanag, nakikita ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sino man nakipag-isa kay Kristo, nakikita ang pagbabago. Hindi naman biglaan na ngayon Christian ako. And then, lahat ng little by little. Mayroon pong biglaan, mayroong little by little. By the glory of God. Pero dapat nakikita mayroong pagbabago nangyayari. Ang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay mayroong pagbabago nakikita. As a conclusion, ang bagong buhay kay Kristo ay buhay na may pagbabago ng direksyon. Dapat may bagong direksyon. Itong dating lakad, papunta sa pangwalang hanggang kamatayan, na bagong direksyon, ito na ang direksyon. Hindi yung naliligaw ka na, halimbawa nagmamaneho ka. Hindi yata ito papunta.
Sumunod, umikot ka lang doon ng umikot. Palagay nyo kayo, makakapunta kayo sa tamang landas na dadaanan nyo patungo sa pupuntahan ninyo? Hindi. Kasi hindi kayo nag-iba ng daan. Nag-iba ng direksyon. Yun pa rin. Naliligaw na. Hindi naman ito papunta ng pupuntahan natin. Pero hindi ka naman nagbabago ng daan. Sisa ngayon. Sangang daan. Dito ka pumasok sa kanan. Naligaw ka na kanan ka pa rin ng kanan. Hindi dapat mag-iba ka ng direksyon. Ang buhay Kristiyano, ang totoong nakipag-isa kay Kristo, nagbabago ang direksyon ng buhay. Tungo sa pangwalang hanggan. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili, kundi para sa Diyos. Kung tayo ay tunay na kay Kristo, makikita ang bagong buhay ngayon sa atin. Mamuhay tayo bilang mga bagong nilalang, ipakita natin ang liwanag na bago na ginawa ni Kristo sa ating buhay, maging patutuo tayo sa iba, na tayo nga ay mga nakipag-isa na kay Kristo, at tayo ay nabubuhay, hindi na para sa ating mga sarili, kundi para sa kapurihan ng Diyos. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo magtapos, mag-iwan po muli ako ng katanungan para hindi na po mahirapan na yung mga cell leader na pwede nang itanong. May 3 katanungan po akong iiwan sa inyo at pwede nyo pong italakay ito sa inyong cell group. Ikaw ba ay nakipag-isa na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Diyan nyo malalaman kung tunay na nga na siya ay Kristiyano na mga cell leaders. Ikaw ba ay nakipag-isa na kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Pangalawa, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ano ang isang halimbawa na nabago sa iyong buhay mula nang makipag-isa ka kay Kristo? Pangatlo, ano ang mga dapat mong gawin upang mapanatiling malinis ang bagong buhay na kaloob sa iyo ng Diyos? To God be the glory, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo mga salita. Father God, O Lord, Ikaw po, Panginoon, ang tunay na maparangalan po namin sapagkat, Panginoon, sinabi niyo, ang sino mang nakipag-isa sa inyong bugtong na anak na si Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, ang lahat ay bawang-bago. Lord God, O Lord, sa bawat hakbang ng aming mga paa, habang kami, Panginoon, ay narito pa sa mundong ito, tulungan niyo po kami, Father God, sa bawat hakbang namin, tungo sa inyo, Father God, O Lord. Ang mga dala po namin kabigatan sa aming buhay, na mga karumihan, na hindi pa namin na isusuko sa inyo, Panginoon, ay tunay, Panginoon, natanggalin niyo po ito sa aming buhay. Upang patuloy po kami, Panginoon, na yung liwanag ninyo ay makita sa aming buhay. Na yung totoong pagbabago ay makikita sa lahat ng aming ginagawa. Na bagong direksyon ng aming buhay. Mula sa pagkakakulong, Panginoon, sa kasalanan, tungo sa isang malayang buhay na binago ninyo. Isang buhay na tunay na nagbibigay karangalan at kapurihan sa inyo. Isang buhay na banal tulad ng kabanalan ninyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa paalala niyo po sa amin, sa mensahe, Panginoon, na amin po napakinggan mula sa inyo. At sa amin pong paglabas sa iglesia po ito, Ama, lagi po naming lakaran ang mga salitang aming napapakinggan mula sa inyo upang ang aming buhay ay makita ng iba na kami nga ay tunay na binago ninyo. Isa ng bagong nilalang mula sa inyo, Panginoon. Na mula, Panginoon, na kami ay inyo pong baguhin, linisin sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kami nga ay bago na. At sinabi niyo, Panginoon, na kailanman ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay hindi na dadaan pa sa parusa, Father God. Salamat. Maraming salamat, Father God. Binabalik po namin sa inyong pinakamatas na papuri, pagsamba pagdakila tayo sa inyo lamang sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo na sa Espiritu. Amen. To God be the glory po. Magandang umaga.